Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to Etong nasa ating screen mga kababayan ay ang pagdalo ni Congressman Sandro Marcos dyan po sa ICI hearing. Ito pong Independent Commission for Infrastructure. Ito po inatasan ng Pangulo na mag-imbestiga dito po sa flood control anomalies. So ito pong si Sandro Marcos ay voluntaryong humarap sa ICI. Tapos ito pong isa, si Pulong Duterte ay inibitahan po ng ICI pero tumanggi mga kababayan, tumangging dumalo dyan po sa ICI. Nung nakaraang araw ayan sabi niya dati, ayan pangiti-ngiti pa. Sabi niya nung December 3 mga kababayan, kahapon, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago. Wala tayong tinatakbuhan at wala tayong kinatatakutan. Yabang. Ayabang nga tao Ayabang nga tao. Welcome ang investigasyon. Sige. Parang si Bato de la Rosa lang yan yung bring it on, bring it on. Parang ganun din si Pulong Duterte. Wala tayong tinatago. Wala daw siyang tinatago. Wala daw siyang tinatakbuhan at mas lalo nang wala tayong kinatatakutan. Pero nung inimbitahan na ng ICI, wala na. Umatras na ang bayag ni Kong Iyot. Umatras na mga kababayan. Sabi nga dito, classic Duterte moves. Malakas manghamon pero duwag naman humarap sa investigasyon. Kasi sabi niya di ba? Sabi niya, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatakbuhan at wala tayong kinatatakutan. Sige, bring it on. Sige, mag-imbestiga kayo, imbestigahan niyo ako. Nung inimbitahan, biglang umayaw. Biglang umayaw etong si Kong Iyot. Grabe naman yan. Teka, ba't napunta yan, Ito mga kababayan, isa pa nga post, Paulo Duterte tinanggihan ng imbitasyon ng ICI. Bakit? Guilty ba? Hindi harap sa ICI. Nasyakot yan. Nasyakot yan. Sayang ang tato. Parang si lang pala to. Si Baste Duterte. Sayang ang tato. Kasi yabang-yabang di ba? Sabi niya, a-attend daw siya. Ayan Sabi niya, welcome yung investigation. Tapos biglang umatras. Bakit? Guilty ba daw? Ayun tumanggi si Davao 1st District Representative Paulo Duterte sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI na umarap sa pandinig kaugnay sa flood control scandal. Sabi natin mga kababayan, bakit guilty ka ba? Akala ko ba wala kang tinatago? O bakit ngayon ayaw mo humarap? Ayan po ang mga kababayan, yung mga style ng mga Duterte. Ayan classic Duterte moves. Malakas manghamon pero duwag naman humarap sa investigasyon. Parang si rin yan, si Baste, di ba? Sabi niya susuntukin niya raw susuntukin niya raw si General Torre. Pero nung sige, sabi ni tayo, boxing tayo. For a cause. Bigla namang hindi sumupot si Baste. So, ganun daw ang style ng mga Duterte. Si Pulong Duterte kahapon at ngayon. Magkaiba na po yung sinasabi. Para nga yung kapatid niya, si Baste Duterte, ganun din. Hindi naman daw naghamon. Anong sinabi mo? Matatapang itong mga to, pero pag nandyan wala na, atras na, tiklop na. Yung yag balls, wala na. Natunaw na yung yag balls. Grabe itong mga ito. Bago natin pag-usapan yung dahilan, may dahilan naman daw siya, may dahilan daw itong si Pulong Duterte kung bakit hindi siya umattend daw, ayaw niya umattend sa ICI. Pero bago yan mga kababayan, pakinggan muna natin etong si Sandro Marcos. Malupit mga kababayan nagvolunteer tuloy.
Voluntaryo. Voluntaryong humarap dyan sa ICI. At alam ko humingi siya ng ng executive session kasi yung kanyang ibubulgar ay medyo maselan. At syempre hindi pwedeng basta-basta lang ibulgar sapagkat it might affect yung yung pag-iimbestiga ng ICI. Anyway, pakinggan muna natin si Sandro. Diyan po sa pagharap niya diyan po sa sa Independent Commission for Infrastructure. State your name, address, and other personal circumstances. My name is Ferdinand Alexander Araneta Marcos, address 41 Nara Street, South Forbes, and I'm currently the First District Representative of Ilocos Norte. Witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Witness may now put down their hand. Sir, the Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And therefore, please note that this hearing will be recorded both on audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavits, and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes, sir, I do consent to the recording. Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. For the record, good counsel, can you please state your name and your position? My name is Attorney Michelle Ignacio. Good counsel, may I request, may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. With consultation with the other members, the Commission, we grant your request. So we will adjourn the session and go into executive session. Thank you, Your Honor. Okay, so pinutol na po yung live dahil nga po sila po ay executive session. Doon magsasalita si Sandro Marcos, mga kababayan, at doon siya haharap dyan po sa investigasyon dyan po sa ICI. At least tumarap si Sandro Marcos at magsasalita siya. Ito naman si Pulong Duterte, pwede ka naman humarap eh. Pwede ka naman humarap eh. Kung ayaw mong mabuko tuloy. Kung ayaw mong makita ng taong bayan yung pagharap mo sa ICI, pwede kang humingi ng executive session. Katulad ng ginawa ni Sandro Marcos. Oh. Pero bakit hindi ka humarap? Takot ka? Ba't ka matatakot kung wala ka namang sabi mo wala kang kasalanan? Diba? Ano sabi mo? Yabang-yabang mo pa nga, oh. Wala akong tinatago, wala tayong tinatakbuhan at wala tayong kinatatakutan. Tapos, hindi ka humarap? Ha? O ano ba mga dahilan niya? Ano mga dahilan ni Pulong Duterte? Bakit hindi siya humarap sa ICI? Okay. Ayon sa balita, si Pulong Duterte ay kabilang sa mga lawmakers na iniimbitahan upang o bilang resource persons sa ICI hearings. Resource persons pa lang? Resource person ka pa lang. Tatanungin ka lang at may mga tatanungin siguro sa Davao, ano nangyari sa Davao, ganon, ganyan, ba't ganon, ba't ganyan, totoo ba na ganito ang mga proyekto sa Davao, ganyan ba, may ghost project ba? Ayun lang naman tatanong sa iyo eh. Hindi ka naman uusigin dyan eh. Bakit ka umatras? Bakit ka natakot? Ba't ka naduwag? Oh. Meron ka pang payag eh, yan oh. Oh.
Welcome daw ang investigasyon, walang tinatago, walang tinatakbuhan at wala siyang kinatatakutan. Oh, ngayon, sabi niya, iginiit niya rin na hindi siya ang nagdisenyo, nag-award, o nag-implement ng mga proyekto. Yun daw ay tungkulin ng Department of Public Works and Highways. O so, yun naman pala eh. Meron ka palang ganyang mga alibay, hindi dapat humarap ka sa ICI. Doon mo ipaliwanag yan. Humarap ka sa ICI, sabihin mo yung mga ito, yung mga palusot tuloy. Sabihin mo yung ano mo, yung alibay mo. Sabihin mo yung ano, yung katukwiran mo. Sabihin mo sa ICI. Hindi yung hindi ka atras, hindi ka attend. Oh. Okay, so ito si Pulong Duterte ay nagbigay ng sulat sa ICI. At parte po sa kanyang liham dyan po sa ICI, sinasabi niyang walang kapangyarihan, power nor jurisdiction ang ICI na ipatawag siya. Sinabi rin niya na ang paanyaya ay vague and ambiguous at kulang sa partikular o detalye ng mga bagay na nasa hawak ng ICI. So siguro gusto niya malaman kung ano yung itatanong sa kanya. Kasi kulang yung detalye, inimbitahan lang siya. Pero hindi dinitalye kung ano ang gagawin niya ro, ano tatanong. Gusto niya ata, alam niya yung questionnaires. Parang si Sara Duterte din ata ito yung kailangan alam niya yung tanong para alam niya yung isasagot niya. Ano yung advanced question? So, ayon sa kanyang sulat, iginit niyang hindi kabilang ang distrito niya sa mga panaguti ng ICI at na may sapat na access sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways sa mga dokumento. Yan po yung sinabi ni Pulong Duterte. The ICI has no power nor jurisdiction to summon me. Wala silang karapatan na ako'y tawagan. Wala silang karapatan na ako'y imbitahan. Hindi, no? Mga kababayan, Congressman pa lang yan. Paano kung kung halimbawa, naging presidente si Sara Duterte. Naku po. Mas lalo nang lumaki ang niyan, ang ulo niyan. Ngayon pa nga lang, ganyan na sila magsalita. Pero mo, iniimbestigahan yung flood control. Sabihin natin sa Davao, iniimbitahan ka kasi ikaw ang congressman ng Davao. Ang laki ng budget mo sa flood control, 51 billion. Tapos sasabihin mo, wala silang karapatan, no power or jurisdiction to summon me. Patay tayo pag ganito ang mga namumuno sa atin. Parang si Sara Duterte rin, pag niyayaya, ayaw. Budget hearing na ng Office of the Vice President, hindi humarap. Nung nakaraan, diba, humarap siya pero wala. Hindi sinasagot yung mga tanong ng mga kongresista. So yan po ang mga Duterte moves. At sabi niya, to use me and my sister VP Sara to divert the truth is highly unacceptable and deplorable. Ayun yung sabi niya nung kinabukasan, nung after niya sinabi, na sige lang, I welcome the investigation. Wala tayong tinatakbuhan, wala tayong tinatagot, wala tayong kinatatakutan, pero kinabukasan, iba na sinasabi. So yan mga kababayan, ano nangyari ba? Basahin nga natin ilang comment dito mga kababayan. Magbasa nga tayo ng komento. It's in the blood, no wonder. Nasa dugo daw ng mga Duterte. Kasi, ganun ang style nila di ba? Wala sila mga mo, tapos pag yan atras na. Wahaha, the usual narrative. Ito. Sabi ko na nga ba, Barbie. Barbie 2.0. Kasi yung Barbie, yung original na Barbie, ito raw si Baste Duterte. Dahil hinamon nga, di ba? Hinamon si General Torre. Biglang nung pumalag si General Torre, biglang yung nabahag yung buntot. Di ba? So, Barbie 2.0 daw. Itong si Pulong Duterte. Duterte moves. Ayan, pinagtatawa na ng mga kababayan. Duterte moves. Di ba? Kasi alam nyo mga kababayan,
Kung wala kang tinatago, bakit ayaw mo humarap? Tatanungin ka lang naman eh. At kung talagang wala kang kickback dyan sa mga proyekto mo sa Davao, bakit hindi ka haharap? Di ba? Oh, sabi dito, duwag pala, ha ha ha. Magaling lang magngaw-ngaw. Inutil, wala ka naman sinabi na naging totoo. Utot mo. Binabasa ko lang mga kababayan ha. Parang si Bato lang. Halos pare-parehas sila mga kababayan. Halos pare-parehas lang eh. Yung ang tapang mo sa camera at sa baluarte mo lang ikaw matapang. Naku po, kung magsalita si Sir, ang tapang. Naalala ko to yung wish ni Cara David. So ayan mga kababayan yung update natin dyan sa ICI. Si Sandro Marcos po ay kusang loob na humarap. At para patunayan, kasi alam nyo mga kababayan, haharap ka kasi kung wala ka naman tinatago. Bakit ka matatakot kung wala kang tinatago? Bakit ka matatakot kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka sangkot? Tatanggi ka, hindi ka harap kung ano ka. Kung sabi nga dito kung guilty ka. Ayan pa nga yung sulat ni Sumulat pa siya kay sa ICI. Ha? Ito, basahin ko lang bilang pagtatapos. Sabi ni Sandro Marcos, kung nakikita ninyo yung listahan, kasi pinagbibintangan din siya sa meron siyang insertions. Kung nakikita ninyo yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay. Nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira roon. Bakit ako maglalagay ng projects doon? Tama naman. Tama naman, di ba? Bakit siya mag-i-insert? Pagkatapos yung mga proyekto sa Davao. Anong kalokohan yun? Siyempre, kung mag-i-insert ka, maglalagay ka ng proyekto dun sa constituents mo, sa lugar mo. Bakit sa Davao? So, dun pa lang, ibig sabihin, hindi siya may pakananong insertion. Kasi yun yung sinasabi ni Saldico eh. Naniniwala ba kayo sa Saldico? Ubod ng sinungaling ng taong yan? Kaya, ayan mga kababayan, pinakita ni Sandro Marcos yung kanyang katapangan at handa siyang harapin itong investigasyon ng ICI dyan po sa flood control anomalies. Habang ito namang si Pulong Duterte ay naduwag, umatras. Kahit sinabi niya nung nagdaang araw, wala naman daw siyang tinatago. Wala siyang kinatatakutan. Wala siyang tinatakbuhan. Kinabukasan, atras. So, ayan talaga mga style ng mga Duterte. Atapang atao. Pero atras din. Atras din pala. So, ayan mga kababayan, yung update natin Diyan po sa investigasyon ng ICI sa flood control anomalies. Sabangan natin yung mga susunod pang kabanata dyan. At tingnan natin kung ano mangyayari. May karapatan ba na tumanggi si Pulong Duterte? Maganda nga yun eh. At least kapag humarap ka, may pagtatanggol mo yung sarili mo kung ikaw ay isa sa mga iniimbestigahan. Pero dahil hindi ka humarap, parang sinasabi mo, sige, ICI, bahala na kayo. Matapos pag naglabas ang ICI ng desisyon, nasangkot ka, iyak-iyak ka. Ganun lang ang gagawin nila dyan eh. Sasabihin na naman na pinopolitika, sinisiraan lang sila, pakana ni Marcos. Ayun yung mga ganyan ang mga style ng mga naratibo ng mga Duterte. Kaya pati yung mga DDS, ganun din. Pare-parehas sila. Kasi Sir Pulong Duterte, dapat humarap ka po. Kasi yan po ay interes ng bayan. Pera po ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. At ikaw po ay isang halal ng bayan. So dapat, harap ka po at susunod sa batas. Diba? Susunod ka po kung ano mga katulad yan, katulad ng investigasyon na yan, para po sa kaalaman ng taong bayan yan eh. Hindi naman yan itinayo para hulihin ka o maibukuhin ka. Hindi po.
Kaya po binuksan yan, yung investigasyon na yan para pagpanagutin ang mga sangkot, ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Eh, kung wala kang kasalanan, dapat tumarap ka. Ayan tuloy nangyayari. Tingnan niyo mga kababayan, gaya ng post na yan. Ano ka, guilty? Oh. Bakit ka tumanggi? Guilty ka ba? Ayun ang isipin talaga ng taong bayan. Tapos, atapang-atapang na magsalita. Tapos, duwag pala. Ano ba yan? Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.